Ako lang mag-isa. Sa tanang buhay ko, ewan ko kung sino na dito sa ating Pilipino artist o singer or whatever na nakatugtog na sa buong Pilipino 1 million. Yun ang pwede kong magmalaki sa inyo. Dahil ako lang yata ang nakatugtog dito ng 1 million katao. Ako lang mag-isa. Hindi sa may barka ako, may ano pala. Pero tinanong ko, ano no, Labor Day eh. Sa Luneta, ginawa. Grandstand. Ha? Grandstand. Grandstand. Ako lang, may ano ko lang. Sabi ko, sir, ilang na tao? Sir, 1 million. 1 million? Wow! Sabi ko, ang tindi. Sabi ko, totoo yan? Yan o. Kita, pag napuno yung Luneta, 1 million yan eh. Gimmick natin. Iba ba yun? Iba ba yun? Konti na yun, sir. Ano, kasi private lang yun eh. Pero ito, Labor Day. Gobyerno, government ang nag-hire sa akin. Kaya napuno talaga. Grabe. Pero, maniwala kayo sa hindi, nakatugtog na rin ako ng walang tao. Oh, walang tao. Tumutugtog ako sa ano to Miami, Florida. Ang may-ari ng club, ang pangalan ng club, Zanzibar, ang may-ari, mga celebrity sa Amerika. You name it, Michael Jackson, Eric Clapton, Bee Gees. Lahat ng celebrity may-ari ng condo. Madalas wala sila. Dahil may mga shooting, may mga tugtog, may concert, whatever. So, madalas wala sila. So, ay kami, throughout the way tumutugtog doon, walang tao. As in, walang tao, sila lang. At saka mga cook, pupunta ron, nanonood. Pinapakain sila, napapakain sa amin. Diba? Yan ang experience ko sa tugtugan. Walang tao. Pwede akong tumugtog, walang tao. Oo. Pwede akong tumugtog, isa lang. Pwede. Dalawa lang. Pwede. Pwede 1 milyon. Pwede. Talagang ang pangyayari, experience sa kagaya mong musikero, singer, composer, bihira yun. Bihira. Bihira yun. Marami akong mga bihira na experience sa buhay. Naging driver ako ni Julio Iglesia. Driver lang ako. Ha? Gano'ng katagal po na naging driver ko niyo? Almost 1 year and a half. Parang ganun. Pero, kaya natigil yun, dumating si Greg Araneta, kaibigan ni Julio Iglesias. Bayaw. Hindi lang kaibigan, bayaw. Yung kapatid ni Greg, asawa ni Julio Iglesias. Madalas magpunta roon. One time, dumating doon si Greg. Nakita ako. Nakasumbero ako. Malaking sumbero ba sa lakong? Natrabaho akong gano'n. Teka, sabi niya, sandali lang, ikaw yata, sumay ka ano po ka, di ba? Hindi ako. Ako po yung sarili ko. Tapos, hindi, halika, ikaw sumay ka rin ako. Pagkilala kita, pinakilala ako ni Greg. Sabi, itong taon ito, driver mo, itong taon ito, sikat pa ito sa'yo. Mas sikat pa ito sa'yo. Sino? Nagkano ko? Grabe ito, pinawagan ito, sino sa Pilipinas. Oo, gano'n pa. O sige, sabi ni Julio, bukas din, ha? Ako magdadrive sa'yo. Totoo na. Nakaupo na sa driver seat. Sabi, no. You stay on my left side. Ganun, hindi. So, di tayo na ako. Ganun. Ito ang experience ko.
Marami pa yan. Okay? Kaya bahala na si Rami mag-kwento ng iba. Okay? Yeah, thank you po, sir. My last question na lang po. Ano po ang masasabi niyong legacy ninyo sa musikang Pilipino? Legacy. Tila parang ano yun kung iintindihin ko yung word legacy, legendary, alam mo pag naiisip ko yung mga salitang yan, gusto kong himatayin. No, kasi mahirap ng panahon yan, sir. Gusto ko tahimik lang ang buhay ko. Pero kung kinakailangan talaga, kailangan okay lang. Pero sumatanong pa itong buhay ko, gusto ko tahimik lang ang buhay ko. Parehong ninja mo. Si Johnny, pag napunta kayo sa bahay na, sa gabi, kuliglig yan, kung maririnig niyo. Ganyan ang bahay niya. Yan ang talagang peace at saka kapayapaan. Yan ang tunay na kabuhayan dapat magtanong. Diba? Johnny, ikaw naman. O, sino po ang tatanong dyan? Thank you. Next, magtatanong si Jude. Ayaw na ng Hi, good afternoon. I'd like to throw my question to Sir Johnny. Sir Johnny, what made you inspired to do this project, the music of my country? Yung kalagayan na naipresenta sa akin ay hindi inaasahan sa ating pamalas. Pero sa palagay ko, ito ay talagang nakatadhana na mangyayari. So nung naipresenta sa harapan ko na may isang project na ang magiging main theme ay yung mga awitin ni Tata Mike Hanapon, hindi na ako nagdalawang isip. Hindi na ako nag-isip na saan mo kukunin yung budget para sa production. Wala na yun. Uuna agad. Kaya sa musika pa lang ni Tata Mike Hanapon at sa kanyang persona ay ayos na ako. Okay na ako. Para kay Direk. Jude. Direk, I'm just curious, kasi nag-send out kayo ng, we posted for a call out na audition. Did David go through the audition process? Nag-send was siya. your handpicked? I invited you, and then nag-send siya ng videos. I can share to you. Okay. So, marami naman nagpadala ng videos na mag-audition. Pero karamihan hindi talaga pumasok dun sa gusto ng character. Thank you. May wala akong follow-up kay Sir Mike. Sir Mike, nabanggit na rin lang si Capredi. Sino nila? Si Capredi. Oh. Kanila, siyempre. Oh. Ikaw rin ba, sa edad mo ngayon, may takot ka na rin sa metro, sa pagpanaw, or nakwento mo naman sa amin kanina, pinapangalagaan mo naman ang sarili mo, nag-take ka ng step, tapos may kiss ka na rin naman bilang isang Jew. Pero meron ka bang fear na pagpanaw? Meron. Marami. Pero, itong isi-share ko, dapat kasi pinakikinggan, ginagawa, hindi ini-ignore. Kailangan bigyan ng value ang importansya. Kasi mahalaga ito eh. Kaya nga ito, may share ko sa inyo dahil bumaba ang buhay ko eh. Dapat, wala na ako nung 21, pandemic, wala. Wala. Pero, bakit? Bumaba.
Kasi, unang-una, sa lahat, kailangan kumilala tayo, pag-aralan natin, alamin natin, pakinggan natin ang naglikha sa atin na hindi tao. Hindi tao. Okay lang yung tao na makinggan. Okay lang. Lahat naman talaga tayo, God eh. Oo. We are small G God. We are. Small G God. Small G lang ha. Hindi capital. Hindi. Iba yun. Pero yung creator mismo, mas mataas yun kasi hindi naman tao yun eh. Pero siya ang naglikha ng lahat. Pati yung hawak mong papel, pati yung kinakain mo. Okay? Yung ginawa na yan, kinakain yun, ngayon. Sino may gawa na? Sagot. Pakisagot lang. Pwede naman kayo sumagot. Kanino yung kinakain nyo na yan? Sino may gawa niya? Tao, di ba? Tao. Hindi niyo alam kung sino gumawa niyan. Sino gumawa niyan? Tao, di ba? Tao. Pero, yung raw materials niyan, hindi taong gumawa. Raw materials. Saan galing yung plato? Anong raw materials niyan? Oh, wow, ano ba naman? Ceramic, bato. Oh, bato. Bato. Gawin na natin bato. Ground. Okay? Earth. Earth, di ba? So yan ang raw materials yan. Pero, bakit naging plato? Sino gumawa niyan? Diyos? Mali. Tao naging gumawa niyan. Oh, sino ngayon ang mas magandang gawa? Yung Diyos. Gawa ng Diyos, gawa ng tao. Ano? Ang hirap sagutin. Ganyan ako magsalita, ganyan ako mag-isip. So, pasensya na kayo. Pero hindi ito religion. I am not a pastor. No way. No way. Hindi ako pastor. Ako ay common sense thinker. Common sense. Lahat ng kanta ko, common sense. Common sense lang, di ba? We have to be sensible, we have to be logical. Kailangan may reasonable, meron tayong rational. We must be rational, logical. Common sense, number one sa lahat. Number one sa lahat. Be sensible and common sense. Yan, importante. So, itong mga gamot na ito, gawa na ng tao yan. Yan ang iniinom ko ngayon. Ang tawag dyan, stem cell. Yan ngayon ang kumakalat sa buong mundo. Buong mundo ha. Stem cell. Huwag kayong pahuhuli. Gusto nyo humaba? Gusto nyo anti-aging? Kasi lahat ng tao dadaan sa aging process. Lahat ng tao, walang exception. Lahat dadaan sa aging. Kaya meron lumabas gawa ng tao, anti-aging. 79 years old na ako, sir. 79. Kailan ang show? Correct. November pa. June pa lang ngayon. Nakita niyo ba? Sa tingin niyo, hindi ko na kaya abutin yung... Sige, sa tingin niyo. Gusto mo sample? Yes, sabi ko kanina. Kumakain pa yung iba eh. Pero respectable ako eh. I always respect people. Pakainin mo na natin sila. Okay? Dahil ako, alam ko, magre-request kayo sa akin.
Walang problema. No problem. Okay? Dalawa ba yung gitara mo? Siyempre. Sabi ko wala kang dadalhin eh. Ha? Sabi ko wala kang dadalhin eh. Alam mo, nagsabi sa akin kung sino? Sila. Wala akong magagawa. Kailangan nila eh, di ba? Okay na, walang problema. Sabi ko sa gitna mo. Our, ano pala, yung ticket outlet namin is Ticket to Me. Pero, Sir Johnny, darating sila ng Ticket to Me. Ticket muna tayo. So, yun lang po. Baka pwede ma-mention sa playlist. Yes, Ricky. Thank you. Ang next na magkatanaw si Larissa Aula ng GMA Entertainment. Hello. One question na for David. You mentioned kanina na you try to veer away sa pagiging singer, tapos yung first question sa'yo palagi is, kamusta ang magiging ano? Do I seem like my mom? And so, curious lang, paano nga ba maging isang anak ng isang bunso? Yeah. Magandang question po yan. You know, actually, paano ba? Si Dulce, sa pagkakilala niya po, napakabait talagang tao. Napakabuti rin niyang ina. Sobra. Pero hindi po niya kasalanan na mahirap naging anak niya. Kasi being the son or a child of a legendary performer, an iconic singer, kailangan feeling ko, kunyari kami magkakapatid, buti na lang well-adjusted kami, honestly. Kumbaga, walang nagrebelde o walang, alam niyo po yun, that's what I mean, yung parang well-adjusted kasi kumbaga yung fame always sumusunod sa nanay ko ng mga tao. So, pag manunood kami ng shows niya, ay kita mo, or hindi kami makapaglakad, lalo na nung peak ng career niya, ng early 90s to mid 90s, yung maglalakad lang sa mall, hindi mo mahawakan kami niya kasi talagang dudumugin na tayo. Picture, kumakain sa restaurant yun. So, mahirap. So, siguro, nung time na yun, alam niyo, nung nag-conservatory ako sa UST, nag-isip na po ako mag-shift ng ibang course. Kasi talagang, hindi ko po talaga gusto kumanta dati. Weird po yun. Siguro iisipin ng marami, pangarap ko mula ng bata ko is kumanta, pero hindi po talaga. Kumbaga, I've been blessed enough para malagay sa posisyon na ito eh. Talagang tumutok po ako sa pagbabanda nun, hindi para kumanta, hindi para mag-gitara. Pangarap ko po talaga ng maging rockstar, parang Mike Hanopol. Totoo po yun. I can show you pictures after the press con, nung itsura ko ng college. Talagang, ayoko po talagang kumanta kasi kung yung boses ko po before, hindi ko alam kung paano siya gagamitin. I'm a trained classical singer. So, nung time po na yun, ang boses ko is a baritone, very malalim, bilog na bilog. So, nung time yun, wala pong market, quote-unquote, na yun sa Pilipinas. So, nung college ko, I was 16 years old, hindi ko alam kung paano ko siya gagamitin. Nung kasikatan niya nila JR, nila Christian Bautista, Eric Santos, so pop singers. I didn't sing that way. Now I can sing that way. Pero nung bata ako, hindi po ako naniniwala na nakakakanta ko. Pero yun po yung paniniwala ng nanay ko all the time na, alam mo, anak, ang gift mo is singing. Totoo yun, mothers know best. Kasi hindi ako naniniwala, pero siya, alam niya sa puso niya na talagang singer ako. I was born to sing. So, mahirap po talaga kasi yung biro sa akin ng nanay ko lagi nang kapag, anak, kanta ka with me, duet tayo sa concert nito. Tanang di ako. So, ang biro niya lagi sa press or kila, nung buhay pa si Tita Pilita, lagi niya sabi, alam mo, Pilits, yung anak ko, ang mahal-mahal ng boses niya, hindi ko mapakanta. Yan ang lagi niyang biro sa akin, ang mahal-mahal ng boses ng anak kong yan. Kasi lagi ko po siyang hindi humor to sing. Nagsimula lang po yan nung may concert siya sa Cebu noon, sa SM Cebu, I remember. May mall show siya. Tapos wala akong nagawa, hinila niya ako bigla to sing the prayer, do it. Makakabuhok ko noon, may video siya nung naka-ponytail ako. So kumanta kami ng The Prayer, nanonood yung buong mall, di ba sa mall yung hanggang 5th floor. Tapos doon ko unang naramdaman yung palakpakan ng tao. After I sang, yung mga tao talaga, woo! So naramdaman ko yung applause and appreciation sa kung paano ko kumanta. Tapos doon po nagsimula yun, naging confident ako na mayroon akong boses. Tapos lahat po nung nakarinig sa akin kumanta nun, alam mo David, yung boses mo, very parang yung mga Broadway or pang international. Hindi ko pa naiintindihan yun ng time na yun. So, nung habang tumatanda ako, doon ko nag-realize yung nag-solo career ako, ang mga events ko laging yan. Recently, I did Claude Michel Schoenberg na concert na
Dati pinapangarap ko lang makilala ang composer ng Miss Saigon and Les Miserables. Pero kinuha niya ako mismo to sing one of his songs. So, alam niyo po yun, 20 years ago, hindi ko pinapangarap yung mga ganong pangyayari. Pero I was just blessed enough to be in this position. So, dahil yun sa nanay ko din, parang syempre may edge siya din na gano'n na, uy, anak ni Dulce yan, siguro magaling kumanta yan, gano'n. Pero, nung time na nagde-build ako sa career ko, never ko po ginamit yung name ng nanay ko. Nag-auditions ako before nang hindi nila alam na anak ako ni Dulce. Pero may iba po talaga, nakikilala ko, lalo na sa theater world, kasi nakikita, uy, di ba ito yung son ni Dulce? So, doon po nag-start. So, gano'n. So, mahirap. It's a blessing and it's also a curse. Kasi lagi pong may expectations na, ay, siguro magaling pa kumanta kasi anak ni Dulce. So, takot po ako na kasi teenager pa lang ako, hindi pa ako masyadong marunong kumanta. Pero as my career and my voice developed, naging blessing na siya kasi kapag sinasabi, siguro ka boses mo yung nanay mo na ako, excited ako to sing, na makita nila how I perform. So, yeah, yun po yung story. What year was that? Yung sa Cebu po, that was around 2008. Kasi that was, 2008 mga ganun po. Mas Leia, tanongin niyo si mami niya, nasa kanya yung video niya. Nasa kanya po yan. Ano na yung reaction niya yung Actually, hindi ko pa po siya nakausap today, pero mamaya tatawagan mo. He's very proud. Proud na proud siya. Lagi. Kasi talagang lagi niya sinasabi, kita mo na, ito na ako ngayon. Pero just 10 years ago, I was just starting out. Pero unti-unti ko pong na-establish yun yung sarili ko, especially in the theater industry. So, and also ngayon sa events industry, ganyan. So, ayun. Proud na proud siya. Thank you. I may add dun sa sinabi ni David in relation dun sa mother niya, si Dulce. Nung maliit kong bata to, hindi talaga to kumikibo. Napakatahimik ka bata, hindi ko akalain na magiging ganyan siya kagaling na performer. Nung napanood ko siya, kasi kinumami mo sa isang club yan sa Tomas Barata, di ba? Nung napanood ko yun, nakita sa galing na ni David kumanta, sa Tawag Wish na makatrabaho sa theater. Bukit na matitong Jack Rocks at pinagbiling ka sa akin ng namin. Siya, si Dulce, wala ko sinabihan na si David na yung lalabas sa Jack Rocks. Sabi niya, tuwan-tuwa. And then, sabi niya, nanonood ako, sabi ko, syempre naman. So, manonood ko kayo lahat ha, manonood ko na. Lipat ako sa press con. Salamat, Larissa. Ang susunod na magtatanong, hindi masyadong kumiki po, pero mahal ang boses. Wow! Singer-songwriter, writer, and blogger, Jojo Palomino. Si Jojo! Ang tanong ko po kay Mike. Mike, kanina sinabi ni Johnny na kaya din niya naisipan gawin ito kasi feeling niya hindi kayo nabibigyan ng importansya that you deserve. Ng importansya that you deserve na kumbaga parang Tamang pagkilala. tamang pagkilala sa inyo. Agree ba kayo doon? Masasabi niyo ba na naging mabuti ang industriya sa inyo? Yung question na yan, kasi as myself, no, I don't really care. I mean, wala sa akin yung kailangan akong kilala, kailangan mong kasi ginawa mo, ganito dapat makilala ng lahat ng tao. Ako, okay lang naman sa akin eh. Pero, wala akong magawa. Naging ganun, di ba? Naging malawak, umabot ko sa Amerika, ganun. Sa akin, wala pa rin yun. Okay pa rin sa akin yun. Kasi lahat yan, ang tingin ko, meron kasi tinatawag na body and soul, di ba? Tayo, meron tayong katawan, meron tayong espiritu. Di ba? Ngayon, I have learned a lot about spirit. Because there's a lot, there's so much about our spirit that we just ignore. Importante sa akin na spirit eh. Ibig sabihin, yung spirit na yan, nandito sa atin, na hindi mo pwedeng i-ignore. Pag in-ignore mo yan, in-ignore mo ang universe. Yan ang spirit. Kasi ang spirit sa akin,
natutunan ko, ganito ang pinaka-nature, no? The true nature of which consists of a property of having a disposition of never having being without a form. Form, yun ang spirit. So, ibig sabihin, lahat tayo rito may form, which is spirit. So, yung spirit na yan, mas mahalaga sa akin yun. Kaysa yung sumikat, kilala, gano'n. Eh, hindi ko tinatabo yan, ha? Pero nandiyan yan eh. Sabihin, spirit yan, hindi ko kontrolado yan. Ang nagko-control sa atin dito sa katawan, kaya tayo nakakalakad. Ang nagko-control, spirit eh. Wala ang spirit, makakapag lakad ka ba rito, makakapag-isip ka ba rito, wala. So, spirit ang nagko-control sa atin. Control ng lahat. Kung saan mo gusto pumunta, sulong ng mundo, spirit yun. Saan mo gusto pumunta? Saan mo, anong gusto mong marinig? Anong gusto mong kainin? Ano ang gusto mong makita? Maamoy? Lahat ng senses, spirit yan. So, nandun ako. Kaya, kung sino man ang mag-ignore sa akin, okay lang. As long as I am with my spirit. Kasi ang spirit talaga ang nagdadala sa tao. Okay? Yung tao na yan, mawawala. Ang tawag dito sa katawan natin ay transient body. So sinasabi niyo po, wala, hindi mahalaga sa inyo kung kinikilala kayo o hindi. Yes. Yun ang sinasabi niyo. Tama. Hindi mo nila. Pero kung meron, why not? Pero sa salamat, di ba? Thank you very much. Pero kung wala, okay lang. Di ba? Last question ko po. Yeah. Kasi at every moment, may banda na in the future magiging the new or kumbaga the Mike Hammerfall of their time, no? Kasi madami naman din talaga nagaganyan whether yung mga panahon nyo ng musicians o yun. Ngayon, ang mga gumagawa ng pangalan, December Avenue, ST19, ganyan. Anong advice ang mabibigay nyo sa kanila? Kasi, alam mo, madami na din kaming narinig na balita na kinain ng fame, nasira ang buhay, nauwi sa bankruptcy, pero you would never think it would happen to them kasi at the height of their success, talaga namang napakataas nila. Ano bang ma-advise nyo sa kanila? Yes. So, yung maganda yung statement mo na yan, okay, kasi iba-iba tayo ng spirit, iba-iba tayo pangyayari sa buhay, iba-iba, may kanya-kanya tayo, di ba? Because we have free will, free choice. Choice mo yung ganito, choice mo yung ganyan. Choice mo nga upo dyan, di ba? Lahat yan, free choice, di ba? Free will. So, ang nangyayari sa akin, naging free choice ko ang maging musikero. Okay. So, ibig sabihin, sinabi sa akin, free choice mo yan, ha? Oh. Matigas sa ulo ko. Nag-away kami ng tatay ko. Umiyak siya. Dahil sa musikero ko. Ayaw niya maging musikero ko. Kasi matindi siya eh. Ang airport ko, professor, no? Principal, superintendent, hanggang sa director ng DILG. Ganon siya katindi. Gusto niya akong maging pareho niya. Imposible yun, sir. Sabi ko, hindi ganon. Lalo na pag musikero ka, sir, matigas ang ulo mo. Bakit? Kasi gusto mong abutin ang gusto mong maabot. Tayo mga tao rito, lahat tayo rito, merong gustong abutin, di ba? May gustong masunggaban, makuha lahat. Gusto mo, di ba? Ang hindi nyo kasi alam na pwede ko i-share sa inyo, ang mga kailangan natin sa buhay ay humiwalay na. Humiwalay na sa... Humiwalay na. Lumayo na. Kasi ang titigas ng ulo natin. So, kung gusto mo kunin, magpakahirap ka. Yun ang sinasabi
by the sweat of your brow, you shall eat. Pag hindi mo pinaghirapan, hindi ka makakakain. Gugutumin ka. So maliwanag po na sa advice niyo, paghirapan nila. Yes. No, kailangan. Pero paano nga po nila mapapanatili yun at saka paano nila ma-ensure na maganda yung end nila kasi hindi naman forever ang fame naman. So, Nakasalwa kasi hindi niya masyado. Okay. Yung mga bagong